This is part 2 of yung yung pinost ko kanina. Maikling lang to. So to lay down the premise, no. Actually, huwag kayo maniwala sa sinasabi ko unless nakita nyo, 'di ba? Pero as the chaos that is unfolding, nakafocus. Pag tiningnan mo kasi yung mind ng isang tao, yun din ang collective na habit ng mind. So, kung ang tao may sinasabing ego at saka persona, lalo na yung mga states, meron din sila. 'Di ba? Cultures, meron din sila. Parang collective. Kung may collective, unconscious, may collective consciousness din. So, kaya ko lang nabanggit yun. Papunta pa rin tayo dun sa part 2 ng ating Ultra Geek Talk. Di ba? Ang premise was that paradigm shift is occurring because of yung bifurcation ng dominant polarities ng dialectic. So simple lang ibig sabihin nun, 'di ba? Nagko-collapse. 'Di ba? Yung mga yung mga theories it has outgrown its utility. So nangyayari yung mga institutions that were created based on those theories are now collapsing. The point is to understand from a permaculture's perspective na kahit sa nature meron yung anong tawag dito, hindi ascension parang nagpapalit-palit yan. So if you're gonna take a look at the process, the biggest thing talaga is to really understand something in our Filipino indigenous philosophy. Tingnan mo yung kabuuan. For those of you that understand it, that's what's happening. Ang emergent manggagaling sa mga things na talagang hindi makontrol yung hindi makontrol. So naglalabasan na lang. I'll give you an example. Yung ecological economics, meron ng silent revolution nangyari all over the world. Yung mga eco-communities, unti-unti na nagme-mainstream. So, dumadami na. As much as, di ba, ganun yan sa nature papahirapan ka sa simula. So, since the 80s na nagsimula yung eco-community movement, 10% lang ang nagsasucceed. Or 90% have failed. Pero, what you have to look at is yung sinasabi ng 1% principle. Yung 10% na nagsasucceed yan, 10% yan. Compounded, dumadami. Actually, ang dami na talaga ngayon. Mga proof of concept sa language natin patotoo. Yung mga yan, parang Noah's Ark. So, think of it this way. Pag nag-collapse yung untenable system, yun ang ibig sabihin ng permaculture. Permanent culture, permanent agriculture. Maa-arrest, magkakaroon yun ng usbong. Of course, dapat hindi tayo malito. Meron mga modern permutations yun. Pero yung value system yun, di ba, ethics-based design principles, yung values nun will be the same. So, yun nga, yung ang mananatili kahit mag-collapse ang system, yung mga permanent cultures, yung mga katulad nun sa Mountain Province, 'di ba, yung mga existing pa rin na meron silang hawak na land, buhay pa rin yung culture nila. By the time na nag-collapse yung system, sila and mag-due diligence rin kayo. Nai-introduce na talaga yung ecological awareness. The thing is not to get into yung galit. Kasi, 'di ba, sa communication, ang communication is not the effect, it's not the language that you use, baliktad. So, minsan, because of fear, yung mga sanay na dun sa old system will refuse to listen at saka na po-politicize yung katulad nun, climate change.
at saka yung panawagan ng kalikasan. Pero kung tutuusin mo, titingnan mo, na may mainstream na unti-unti. Yung kahit yung mga think tanks at strategic thinkers, talagang pinoproject nila, make your due diligence, na papunta na sa sustainability talagang development. So, ang ginagawa ng mga old dinosaurs, yung mga tinatawag nilang elite, they're trying to, yung wearing sheep's clothing. So, katulad niyan, nagsimula na yan, di ba, yung sa, certification ng, organic, pinahirapan nila para sila lang ang may budget para magpa-certify, pinahirapan nila. So, ginagamit pa rin talaga, naging green branding, kino-co-op nila yung green movement. So, actually, doon mo notice, hindi mo problema yung talagang outright na kalaban mo. Minsan ang problema is yung mga, akala mo kakampi mo, pero actually, pa rin sila kumbaga, stuck pa rin sila doon sa, sa old matrix, di ba? Pero katulad nga nun, pag titingnan mo, o na comparative analysis ng lahat ng if you will take a look at religion as living mythologies, lahat sila naman pare-pareho, may common pattern Essentially, may Armageddon na mangyayari, tapos may bagong age na lalabas. So, ang common dyan, di ba? Ang common dyan, kung tutusin mo sa lahat ng major mythologies, nahuhulog ka na naman sa Ang common yan actually, ang Unimyth, di ba? Is that may lalabas na bagong golden age. Kasi yun yung panahon na pa tayo into yung mythical pa yung paradigm natin Pero lalabas din yan ngayon sa ngayon na scientific tayo mag-isip. 'Di ba? Makikita mo pregnant upon the collapse is an emergent yung system. So tingnan niyo yung emergent, tas doon na kayo, live in the world of tomorrow. Huwag na tayo makailam dito sa away ng mundo, beyond our pay grade yan Even yun, yung mga akala nilang masters of the universe, kung titingnan mo sa nanggaling yun, it's all based on fear. So, last ang sasabihin ko, nakadikit rin sa kultura natin. Ang importante actually yung pakikikapwa natin sa pakikitungo natin sa isa't isa. Kasi, hindi naman nagbabago yan ang natin Pilipino na kung may gusto tayo baguhin, gusto natin. Buong Pilipinas kasama natin. Ang daming sumasali sa Facebook page ko. Diba? Sabi sabihin, tama ako. Ang nangyari lang, marunong tayo maggiba ng sistema. Hindi natin alam kung paano itayo. Diba? Kasi ang nagbabago ng sistema forever, hindi naman lahat It's always yung may taglay. It's always, diba, sa forest, yung pioneer trees. It will always emerge from nature, Mother Nature. Diba? Ang modern prophets ngayon are the analysts. Diba, the seminal thinkers. Kaso napupunta ulit tayo sa wisdom tradition na minsan nai-stymie tayo kasi nakakonsentrate tayo dun sa collapse at dun sa fear. Lahat ng mga so-called elites na yan, yung mga anak niya na pag-aral-aral. So kung tutuusin mo, pag nagko-collapse na lahat ng resources, nagkakagulo. Meron sa history niyan, makikita mo, kahit na yung mga competing, mga, laging makikita mo. Kahit Christians saka Muslims, sa crusade, yung mga scholars nila nag-uusap. So anyway, yun lang. I mean, this is a bit separate from the usual na sinusulat ko. This is for the Filipinos na nagigising na. Magigising daw, pag nagising ka, magugulat ka yun. Talagang decolonization, di ka magagalit sa nakalipas at saka kung sino. Wala lang, nagising ka lang, di ba? Anong tawag dito? Masyadong maraming energy na pupunta sa galit kasi saka sa hate It doesn't mean naman na hindi ka kikilos. It doesn't mean naman na hindi mo i-defend yung dapat i-defend. Just means it makes you more effective, di ba? Energy yan So, anyway, yun lang. Anong tawag doon? Ito yung theoretical at saka philosophical basis nung ginagawa ko. I decided to lump it down here. Di ba?
Yan lang naman talaga ginawa ko sa buhay ko eh. Ano talaga ako eh, philosopher ng bayan. Yung mga yung mga tactical o kaya yung mga work itself, yung the work, di ba? Makikita niyo na yan. Makikita niyo yan. Marami na marami na involved in the great work. Nagkikita-kita na. Di ba nare-realize na hindi pala ako author nitong idea to. Makikita mo na yung iniisip mo, may kumikilos na pala may gumagawa. Diba? So, nanunumbalik ulit tayo dun sa old world view that we are all connected. Kasi yun lang naman ang gusto ko sabihin eh. The good news is actually better than what people think.